sobrang tagal na ng panahon yung kahoy na poste na yun. Sinubukan nyo ba na mag-reach out dito sa Meralco, sa barangay? May ganoon ba kayong ginawa? Hindi na po sir, kasi po sir, pag pumunta naman sila, puro picture lang. Imbis na gawan sana na agaran aksyon, Opo. parang pinicturean lang, report lang, hanggang doon lang. Ano bang sa tingin ninyo yung posible maging panganib kapag hindi naayos yung poste Pag na yun? halimbawa po sir, tumumba yun, magkakasunog po kami doon or maraming madidisgrasyang mga bata. Nagpapasalamat ako sa inyong programa dahil naparating ninyo itong alalahanin sa amin dyan sa Barangay West Rembo sa Taguig. No? Base sa aming records, Carl, nung una wala kaming on notice na official complaint itong barangay. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Maapektuhan, maaksidente. So wala po kami ibang malapitan kung hindi po dito sa Bitag. Kami po ay residente ng Barangay West Rembo, Teachers Compound. Ay kami po dumulog dito sa Bitag para po ang sa agaran aksyon ng ano namin, yung poste, yung amin pong nirereklamo. Kasi po yung aming poste matutumba na. Nagko-concern po kasi kami dahil yung mga live wire, pag tumumba yun, maraming ano sa amin. Ilang bis naman na po namin yung nireklamo sa barangay, sa munisipyo, pumunta na rin po doon yung taga-munisipyo, pinicturean lang po nila, wala naman aksyon. Sir Bin, Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Kasama natin ngayon ang mga complainant, itong mga residente mula sa Barangay West Rembo, Taguig City. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw. Ano ba yung naging dahilan? Bakit parang natakot dun sa estado na nakita natin poste kanina, yung parang halos patumba na yung kahoy? Opo. Matanong ko lang, matagal na ba kayong residente dito sa Barangay West Rembo? Matagal na po kami, sir. Diyan na po kami mga nagka-edad na. Doon na kayo parang lumaki. Opo. Ngayon, yung poste ba na yan, simula ng paglaki nyo nung araw, nandiyan na yan? Opo, sir. So, ibig sabihin ninyo, sobrang tagal na ng panahon yung kahoy na poste na yun. Opo, sir. Sinubukan nyo ba na mag-reach out dito sa Meralco, sa barangay? May ganoon ba kayong ginawa? Hindi na po, sir. Kasi po, sir, pag pumunta naman sila, puro picture lang. Tapos wala naman po Sinong silang- for picture lang? Yung pumunta po doon yung munisipyo, pinicturean po nila, tapos nanghingi sila sa amin ng bail. Tapos po, ang alam po namin, actionan na nila yun kasi nakita naman nila. Tapos po, wala po rin. Tapos pumunta po yung barangay, nakikita naman po ng barangay na ganun ng kalagayan, hindi naman po rin nila ina-actionan. Kaya po napag-isipan naming lima na dito kami pumunta. Kasi parang feeling ninyo, dun sa lokal ninyo, parang napapabayaan kayo. Imbis na gawan sana na agaran aksyon, Opo. parang pinicturean lang, report lang, hanggang doon lang. Yun lang. Hindi kami, sir, pumunta na ng lokal ng Taguig kasi nakikita naman na po nila, sir, ang kalagayan. Sino sa barangay? Barangay, sir, at saka yung munisipyo mismo. Dahil Pero po, nag-file ba kayo ng report or complaint? hindi, sir, hindi po. Hindi na. Hindi na po, Okay. sir. So, parang nangyari, report lang, pero hindi nanggaling sa inyo yung complaint kaya sila nandoon. Parang nagronda lang, Opo, sir. nakita lang, ganun lang. Opo, sir. Okay, so hindi kayo nakapagreklamo. Alright. So, ang kagustuhan ninyo ay mapalitan or maayos yung umanay poste para hindi maging panganib. Opo. Ano bang sa tingin ninyo yung posible maging panganib kapag hindi naayos yung poste Pag na yun? halimbawa po, sir, tumumba yun, magkakasunog po kami doon or maraming madidisgrasyang mga bata. Isa pa, sir, daanan po kasi yun ng papuntang University ng Makati. So, parang nagiging shortcutan din siya? Opo. Daanan Shortcutan din po ng yun. mga- Opo, papuntang Yomac po. So, posible, either one, may madamage na mga dumadaan, may mga matamaan na mga bata, tsaka posible mag-cause ng parang sunog dun sa Opo, lugar. sir. Kasi nagkasunog na sa amin, sir, kaya takot na po kami ulit May nangyari, magkasunog. may insidente pa bang ganito na kung saan may poste na parang halos matumba na or... Ay, doon po sa lugar namin, sir, dalawa lang po yun. Nagpapasalamat ako sa inyong programa dahil naparating ninyo itong alalahanin sa amin dyan sa Barangay West Rembo sa Taguig. No? Base sa aming records, Carl, nung una wala kaming on notice na official complaint itong barangay tungkol dito sa lining pole. So, nonetheless, Okay. inaksyon na naman natin ito sa pamamagitan ng inyong sumbong, ang inyong pagpaparating nito. So, yung aming mga crew, for the safety of the community, inayos namin yan. Lumalabas, Carl, sa aming inspection na merong mga unauthorized wires
mostly telecommunications at saka I would like to think yung internet, no? Okay. Na sinabit without our authority sa poste. So nakaka-apekto talaga yan sa integridad nitong mga posting ito. In fact, issue yan ngayon, di ba? Yes, yes. Na kumakalat sa social media, ang daming disinformation, ang daming misinformation, ang daming fake news. Sinasabi nila, kami daw, linya daw namin yan. When in fact, it's not our lines. Okay. Yan ay hindi linya ng Meralco. Kasi yung linya ng Meralco, mataas eh. Yeah. Yung sa baba, yun yung sa telco at sa mga internet. So, Okay. talagang pag sinampayan yung mga linya na poste namin, nakaka-apekto talaga yan sa integridad, no? Okay. Yung aming mga polls. So, kaya kami, we are actively addressing this. Meron kaming anti-urban blight campaign kung saan tinatanggal namin itong unauthorized cables na nakakabit. At patuloy din kami sa koordinasyon sa mga kumpanyang responsable dyan at nakikipag-ugnayan din kami down to the barangay level. Okay. It's a very difficult task, Carl, sa dami. Nag-proliferate kasi yan nung pandemic. Mhm. Di ba? Bawal lumabas. So, Yes. kinailangan yung mga communication ng mga kababayan natin. So, nagsasasampay diyan ng mga unauthorized lines. So, Okay. thank you. Thank you sa inyong programa. Yes. Sir, actually, may gusto lang din akong tanungin, no? Kasi nakita ko yung poste, parang kahoy pa. So, do you have any record when the said post was installed? Wala kaming, I will have to review, Carl, pero kung pagkayan posting kahoy, actually, nire-replace na namin yan ng mga Yes. konkreto. Yes. Oo. Oo. Possible siguro, sir, I mean, aside from this complaint, ano ko lang na possible lang na ma-check nyo yung record ninyo ng mga poste. Kasi I think, hindi lang naman sigurong places na kagaya nito sa Taguig, baka may mga ibang lugar pa dito sa nakakasakupan ninyo na baka kinakailangan na din. At yung sinasabi ninyo ng mga unauthorized wires ay baka patuloy din sa mga iba't ibang lugar. At kayo yung Yes. parang naiipit yun. So baka lang, sir, posible din na maisilip ninyo. Yes, at meron kaming ongoing campaign nga dito, Carl, yung anti-urban blight campaign. Yung mga lumang poste natin, kahoy, pinapalitan na natin kamukha dyan sa area, no? Ng konkreto, mas matibay, Yeah. hindi nabubulok, no? So, alam mo naman nung araw kasi, it was really poles na ini-install na kahoy. But now we are slowly and surely replacing that with the concrete poles. So, Okay. minsan, imbitahan namin kayo sa aming anti-urban blight campaign para makita ninyo anong ginagawa ng Meralco para mapalitan itong mga facilities namin that needs to be replaced at yung pag-disengage din o pagtanggal dun sa mga unauthorized wires. Okay, all right. So siguro, sir, ako naman nagpapasalamat on behalf of the whole program and dito sa mga complainants, nagpapasalamat sa inyong agaran aksyon na pinalitan nyo yung buong poste at ginawa nyo at inayos nyo yung mga wirings. Again, sir, maraming salamat po sa inyong tanggapan dyan sa may mismong Meralco. Maraming salamat muli. Maraming salamat, Carl. Mabuhay ang bitag. Maraming salamat din kay Sir Ben Tulfo. Nakikita ko yung tulong ninyo sa mga kababayan natin. Mabuhay kayong lahat. Nandito lang po ang Meralco para makatagtulungan sa bitag. Sakaling may mga gusto kayong iparating sa amin na kailangan naming aksyonan, we will respond accordingly. At thank you. Maraming salamat. Thank you so much, sir. Thank you so much. Nakita naman natin pakita natin yung picture sa lahat ng mga nanonood. Yung nagawa na itong poste. Ayan, nakita natin, mataas na, maayos na. Siguro binaon nila ng ilang feet yan patungo sa lupa. Binaon talaga nila para maayos. Nakita ko naman din na talagang tuwid na tuwid at mukhang yung materyales ay maganda naman yung ginamit. So, kayo, bilang mga residente, mapag-usapan lang natin bago tayo magtapos ngayon. Anong nararamdaman nyo ngayon na okay na yung umano yung poste? Masayang-masaya po kami, sir, kasi po maayos na po siya. Yung isa pong poste doon, 7 feet, yung isa 5 feet po yung inilagay nila. Maganda po, lumuwag ang kalsada namin, maayos. So nakatulong, no? Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong. Ngayon siguro, ma-call out lang natin siguro yung mga telecommunication. Kita mo yung linya ng Meralco, yun ang kinabit nila.
Yang sa gitna, nakita mo, oh. Parang pansit. Parang akala mo, parang pansit, no? No, parang mga palabok, ganun siguro. But anyways, again, nagpapasalamat kami. Kasi malaking tulong din to sa lahat ng mga nanonood na kung may ganyan din sila, pwede naman din sila lumapit. At gawan namin ng paraan at tawagan din namin yung Meralco. Okay? So again, maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na sa inyo, sir. Thanks mga ma'am. No? Maraming salamat muli.